At kaugnay ng papalapit na eleksyon ay makakapanayam natin live dito sa studio si Pastor Jojo Gonzalez ng One Vote, Our Hope Movement. Magandang umaga po, Pastor. Magandang umaga. Ito po ang One Vote Movement. Isang boto ko, sagrado, dedicated to God. Yes, sir. Ano po ang magiging role nitong One Vote, Our Hope Movement sa darating na eleksyon? Ang One Vote, Our Hope Movement is a citizens arm ng COMELEC. Tatlo kami na aprubahan, NAMPREL, PPCRB, tsaka One Vote. So, magiging watchdog po kayo sa eleksyon. Paano po yung operasyon ninyo, sir? Well, ang operation natin may involve ang mga churches. No? We have all churches nationwide at meron tayong mga NGO na partners din natin. At ilan po ang miyembro niyo, sir? Nakakalat po ba kayo? Ano po yung mga specifically na babantayan ninyo sa darating na eleksyon? Well, bantayan natin talaga. Una-una, aside sa bantay, no, pinakamaganda makita ng mga tao na meron tayong assistance. No? Tutulungan natin sila, especially doon sa mga person with disability, mga pregnant women. Tapos babantayan natin, of course, lahat ng hindi magandang gagawa ng pandaraya dito sa eleksyon na ito. Tutulungan nyo rin ba, sir, mag-ayos ng linya po? Kasi usually, di ba, pag eleksyon, talagang mahaba po yung mga linya sa voting precincts. Meron po ba kayong role doon? Actually, yun ang pinakamagandang gagawin ng mga kapatiran natin sa mga simbahan. Mag-assist tayo. Tulungan natin that they will feel comfortable at they will enjoy voting. Yan ang importante. How about vote buying, sir? Paano nyo po ito binabantayan? Well, ngayon, sabi nga namin, maglalagay kami nga ng CCTV. Sabi namin, CCTV, lahat ng voting precinct. CCTV namin is Concerned Christians Against Tampering of Votes. O lahat ng mga mandaraya, sinasabi nyo vote buying, picture for itself. Okay, sir. And kayo po ba mismo ang magdadala ng mga kasong ito sa COMELEC at magpo-prosecute sa mga involved na tao? Well, meron tayong mga partners natin. May mga partners tayo, kagaya ng Lente, pagdating sa mga legal action. Pero pinakamaganda ngayon, because of the social media, yung video, yung pictures, kailangan unahan kagad natin ng shame campaign. Well, sir, dito naman po sa pag-violate ng expenditure cap, ano po ang magiging role ng One Vote, Our Hope Movement? Well, allowed din kami ng COMELEC na after the election, we can invite some of my members, especially mga may background sa accounting, mga CPA, para makita yung expenditure na yan. This early, sir, meron na po ba kayong nakita na lumalabag sa mga rules ng COMELEC, kandidato man o supporters po nila? At ano po ang inyong ginawa tungkol dito? Well, kitang-kita nyo naman yung mga meron designated places kung saan ilalagay yung mga posters, mga tarpaulin. Diyan pa lang, pag nakita nyo na late na, hindi na marunong sumunod sa maliliit na utos, gagawin nyo pang tigagawa ng batas. So yan, tayo ay sumagot tungkol dyan. In other words, sir, you're campaigning against those violating po COMELEC rules. Pero gusto ko pong malaman, ang One Vote, Our Hope Movement, meron po ba kayo mga ini-endorsong kandidato? Bawal po yan. Non-partisan tayo, hindi tayo pwede mag-endorse. Basta ang ini-endorse natin, meron tayong qualification of a good leader. Sir, kahapon po nagkaroon ng final testing and sealing ang COMELEC. Meron po ba kayong participation doon? Pumunta po ba kayo? And kamusta po yung pag-observe po ninyo, sir? Well, personally, I was not around. Pero usually, marami na akong beses na naimbitahan sa COMELEC. Mas lalo na yung launching ng PICOS demo sa mga malls. So, we cannot say everything is perfect dahil makina yan. Pero more than the magandang percentage na ito ay magandang halalan. But in the future, final testing and sealing, kasi syempre kahapon po, simula pa lang naman, meron pa pong mga susunod. Will you be there, sir, to observe? Yes. Personally, nag-o-observe ako, tsaka karamihan ng mga miyembro natin. Ang COMELEC nag-i-inform sa amin kung meron mga PICOS machine demonstration, kagaya sa mga mall, kagaya nangyari sa SM City, in-invite kami doon. So, inaimbitahan natin mga miyembro para actual testing, makapunta sila doon. Sir, isa po rin sa mga issues dito sa darating na election yung signal jammers. Ano po ang gagawin ng inyong grupo para masiguro na wala pong makabubulilyaso sa darating na eleksyon? Well, sabi naman, malalaman naman natin pag merong signal jammers. So, again, sinasabi namin, mag-ingat na rin ang mga gagawa ng masama. Hindi nyo alam na mga kasama nyo, makukunan din kayo ng litrato.
Well, less than 2 weeks na lang, sir, magsisimula na po ang, or election na. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga botante? O, laging mensahe ko sa One Vote Our Hope movement. Yung isang boto nyo sa grass, dedicated to God, part of your worship. This is your future. Pag nagkamali kayo ng kandidato na corrupt, kasama ka doon. Dito lang darating sa May 13. Lahat tayo pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Kaya yung boto mo is power. Ingatan mo, watch and pray, then vote. Maraming salamat po sa impormasyong iyan at good luck po sa inyong pag-observe sa eleksyon, Pastor Jojo Gonzalez ng One Vote Our Hope Movement.